Totoo nga bang mga robot na ang nangangaral ng salita ng Diyos sa Germany? Magsisimula na nga bang pasukin at baguhin ng AI o Artificial Intelligence ang ating mundo at buhay espiritual? Tuklasin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa panganib ng teknolohiyang ito. Para sa karamihan sa atin, ang Artificial Intelligence o AI ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Bagamat maaaring hindi natin ito nalalaman. Nagagawa nito ang mga bagay na hindi natin inaakala na posible. Ang AI ay nakakabasa na, nakakasulat, nakakakita, nakakarinig, nakakaunawa at nakapagsasalita pa nga. At sa katunayan ay meron na ngayong mga preacher o mga ngaral na AI sa mga simbahan. Noong 2017, ang taon ng ordinasyon ng isang robot na pastor na nagngangalang Bless You Too. Ang robot na ito ay nangangaral sa 5 wika, ang German, English, French, Polish at Spanish. Ang ulo ng robot at mga kilay ay gumagalaw, isang digital na bibig na maaaring humalili sa pagitan ng seryoso at nakangiti. Ang robot na pastor ay nagtataas ng mga braso at mga kamay bilang pagpapala. Sa pamamagitan ng pagpindot sa touchscreen chest button, maaaring pumili ang mga mananamba sa pagitan ng boses na babae at lalaki. Para naman sa isa sa pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk, isang co-founder ng parent company sa ChatGPT, ang OpenAI ay naniniwalang ang AI humanoid robots ay kalaunan ay hihigit sa bilang ng mga tao. Inaasahan din niya na ang mga humanoid robots ay maaaring makatulong sa mga industriya at tahanan upang mas mapabilis ang mga gawain. Ito ay mas pabor sa kanila kaysa sa mga tao. Sinasabi ni Elon Musk na ang mga AI robot ay maghahanda ng daan sa isang kinabukasan ng kasaganaan. Isang simbahan sa bayan ng Fürth sa Germany, kamakailan ay nagdaos ng isang misa na pinangunahan ng AI. Sa isang malaking screen ng TV sa itaas ng altar, ang ChatGPT ay nagpakita ng 4 na magkakaibang avatar, 2 lalaki at 2 babae. Ang AI na walang puso at walang kaluluwa ay gumawa ng isang artipisyal na panalangin, pagsamba, sermon at musika. Mahigit sa 300 katao na dumalo sa misa na umabot sa 40 minutes. Sa pasimula, ang AI ay nagsasabing, "Mga minamahal, isang karangalan para sa akin na tumayo rito at mangaral sa inyo bilang unang artificial intelligence sa Germany ngayong taon." Ang simbahan ay puno ng mga tao na nais makinig sa sermon. Gayunpaman, ang kanilang mga opinyon ay magkakaiba. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay mas mahusay kaysa sa kanilang inaasahan. Ngunit ang iba ay nagsasabi na ang pangangaral ng AI ay kulang sa emosyon at damdamin. Habang ang mga AI na ito ay nagdulot pa nga ng ilang hindi sinasadyang pagtawa habang naghahatid ng sermon. Ang ilang tao at mga Kristiyano ay nalulungkot para sa magiging kalagayan ng simbahan sa hinaharap. Marami ang nag-aalala na papalitan ng AI ang pari, pastor o ministro anumang oras sa lalong madaling panahon. Ito umano ay isang kalapastanganan sa buhay espiritual. Para maunawaan natin kung ano talaga ang AI, ito ay hindi isang buhay na nilalang. Ang artificial intelligence ay ang katalinuhan ng mga makina o software. Kumpara sa katalinuhan ng mga tao at hayop, maraming magagawa ang AI. Maaaring makipag-ugnayan sa mga tao at ang lubos na nakakabahala dahil madalas na nagagawa ng AI ang mga bagay ng higit na mas mahusay kaysa sa mga tao. Ang AI ay maaaring magsulat ng isang sanaysay, magbasa ng mga libro at ibuod ang impormasyon, magsulat ng musika at gumawa ng mga larawan. Kapag ang isang AI ay nakakonekta sa internet, maa-access na nito ang lahat ng impormasyon sa isang iglap. Nakukuha lamang ng mga AI chatbot ang kanilang impormasyon mula sa web. Tama ang ilan sa mga impormasyon sa internet, ngunit sa karamihan nito ay hindi. Paano mapapasya ng AI kung ano ang katotohanan at kung ano ang hindi? Walang gabay na basehan para sa katotohanan at maaaring sanayin ng AI sa isang limitadong hanay ng impormasyon. Kaya kung ginagamit ang AI upang maging preacher o spiritual na patnubay, hindi ito maganda at talagang nakakabahala. Sapagkat walang kakayahan ang AI sa katotohanan at kung ano ang hindi. Hindi tayo dapat na magtiwala sa sinasabi nito. Sa madaling salita, ang AI ay hindi maaaring mag-isip tulad ng mga tao. Malaki ang epekto nito para sa isang espiritual na patnubay sa mga tao. Kung gagamitin ang AI sa pagpipreach ng salita ng Diyos, kulang ang espiritual na pag-unawa at ang patnubay ng banal na espiritu. Dahil dito, sinasanay si AI na magbigay ng maling impormasyon at magsinungaling pa nga. Ginagamit nila ang artificial intelligence upang linlangin ang mga tao gamit ang maling impormasyon na batay lamang sa web.
Mga kapatid, kailangan nating gamitin ang ating sariling kapangyarihan batay sa Biblia upang malaman ang salita ng Diyos at hindi kailangan ng AI. Sa panahon natin ngayon, ang media ay may napakalakas na impluwensya sa ating pag-iisip at ang AI ay malaki ang impluwensya sa isang bagong panahon. Ito rin ay nagdudulot ng malaking panganib sa ating sariling kakayahang mag-isip at matuto. Kung matututo tayong umasa sa AI na mag-isip para sa atin, ang ating sariling kakayahan sa pag-iisip ay magiging mahina at bababa dahil ang ating mga isip ay lumalaki at umuunlad sa pamamagitan ng paggamit. May kakayahan sa AI na alisin ang ating pangangailangang mag-aral at ilapat ang ating isipan sa mahihirap na problema. Sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15, gawin mo ang iyong buong makakaya na iharap sa Diyos ang iyong sarili bilang sinang-ayunan. Magagawa na walang anumang ikinahihiya na ginagamit ng wasto ang salita ng katotohanan. Kailangan nating gamitin ang ating isipan upang magamit ng wasto ang pagbabahagi ng salita ng Diyos at nang maipaliwanag ang salita ng katotohanan. Kailangan nating hanapin ang katotohanan upang hindi tayo malinlang. Hindi lamang sa Germany nagkaroon ng AI preacher at maging sa Japan at Singapore na rin. Dito ay natuklasan ng isang robot na may malatao na silikon na muka na may gumagalaw na labi at kumikislap ng mga mata na ginagamit para maghatid ng 25 minutes na mga sermon sa isang templo ng Buddhist. Ayon sa survey, sinabi ng lahat na ang Thai robot ay hindi gaanong kapanipaniwala kumpara sa isang tunay na tao. Ang mga taong nakikinig sa robot ay hindi gaanong na-inspire sa mensahe kumpara sa mga nakikinig sa isang tunay na tao. Ang dahilan nito, si AI ay walang pakiramdam, emosyon, habag at pag-ibig. Si AI ay magaling magbigay ng mga salita pero hindi nito maaabot ang puso ni human. Ang mga emosyon ay kailanman ay hindi mabubuo ng isang makina. Ito ang damdamin at kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 11 to 13, ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa sa minanang kayamanan. Ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Ang mga kalooban na ito ay ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya upang patatagin at palakasin ang Iglesia. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kaloob ng pagtuturo, pangangaral at pagpapastor ng isang AI. Inihula ng Biblia ang mga kaganapang ito ng teknolohiya sa aklat ni Daniel. At matapos ipakita kay Daniel kung ano ang mangyayari sa mga huling araw bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Sa Daniel chapter 12 verse 4, ngunit ikaw, Daniel, isara ang mga salita at tataka ng aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paruruot parito at ang kaalaman ay lalago. Sinasabi sa atin ni Jesus na may mga palatandaan at pangyayari na magbababala sa atin kapag malapit na ang kanyang ikalawang pagparito. Mula nang lumipas ang taong 1798 ay nakilala ang teknolohiya. Naimbento ng sangkatauhan ng iba't ibang klase ng mga teknolohiya mula sa mga riles, photography, telegraph, telepono, mga ilaw ng kuryente, sasakyan, eroplano, telebisyon, gene editing, computer, at sa wakas ay ang artificial intelligence. Ang pag-usbong na ito ng teknolohiya ay nagsasabi sa atin na ang pagdating ni Kristo ay napakalapit na. Lahat ng mga imbensyon na ito ay ginagamit para sa kabutihan at para sa kasamaan. Ang AI ay may napakalaking potensyal para sa kasamaan, ngunit mayroon din itong malaking potensyal para sa kabutihan. Ngunit hindi natin mapagkakatiwalaan si AI na ituro sa atin ang katotohanan o gabayan tayo sa espiritual. Ginagamit ang AI upang manipulahin ang isipan ng mga tao upang maniwala sa mga kasinungalingan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na matutunan mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos o Biblia. Huwag umasa sa pangalawang impormasyon lamang. Pumunta sa Biblia at hilingin sa banal na espiritu na gabayan at turuan ka nito na iyong maunawaan. Nais ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Juan chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Sinabi ni Jesus na siya ang liwanag ng mundo at ang mga sumusunod sa kanya ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ang Biblia ay isang gabay na liwanag na tutulong sa iyo na mapagtagumpayan ang panlilinlang ng dyablo. Sa pag-unlad ng teknolohiya, nangangahulugan na malaki ang gagampanang papel nito sa mga huling araw, lalo sa ating espiritual na buhay. Patunay na ang propesiya sa Biblia ay unti-unti nang nagaganap. Lagi tayong maging mapagmatsyag, sumunod sa kalooban ng Diyos at laging maging handa. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.